Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 27 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Sumunod kami kay Lee Ji-hye habang papasok sa Chungmuro at agad naming naramdaman ang malaking pagbabago sa paligid. Napansin ni Yo Sang-ah ang basag na screen door sa platform at tahimik niyang sinabi kung gaano kagulo ang sitwasyon. Hindi lang ito simpleng pagkasira, ramdam ang kaguluhang dulot ng mga taong pilit na bubuhay sa ilalim ng bagong mga patakaran. Habang umaakyat kami mula sa riles ng Subway Line 3, may mga taong nakaupo lang sa paligid na tila nawalan na ng direksyon. Kasabay nito, lumitaw ang mga system message na nagpapatunay na nasa Chungmuro na kami, kung saan kasalukuyang nagaganap ang ikatlong senaryo at aktibo ang iba't ibang Dokkaebi channels. Ibig sabihin, mas lumaki ang saklaw ng laban, at malinaw na kahit si Bihyong ay mahihirapang makasabay sa ganitong sitwasyon. May ilang lalaking nasa gitnang edad ang kumaway sa amin, parang wala lang ang nangyayari sa mundo. Tinawag nila si Lee Ji-hye na munting samurai at pabirong tinanong kung may dala siyang mga bagong tao. Tumatawa pa sila at nagbibiro tungkol sa pag-inom na para bang iyon na lang ang natitirang gawin sa mundong gumuho na. Malayo ang asal nila sa mga takot at desperadong tao na nakita namin sa ibang estasyon. Kitang-kita ang kaibahan dahil suot nila ang uniforme ng mga sundalo, isang senyales ng lakas at organisasyon. Iba ang Chungmuro, dito, nagsimula nang magkaroon ng sistema ang kaligtasan, ngunit hindi ibig sabihin nito na mabuti sila. Isa sa kanila ang lumapit kay Yo Sang-ah at nag-alok ng murang kwarto. Naguluhan si Sang-ah, ngunit agad itong pinutol ni Lee Ji-hye at pinagsabihan ang mga lalaki na huwag kaming lokohin. Kahit nagtawanan sila at sinabing normal na yon para mabuhay, umatras pa rin sila ng seryosong magbanta si Ji-hye. Nang mawala sila, malamig niyang sinabi sa amin na kami na ang bahala sa sarili namin dahil hindi siya babysitter. Sa murang edad niya, kapansin-pansin kung gaano siya naging matigas, isang malinaw na epekto ng mundong ito. Habang tinitignan ko ang paligid, naunawaan ko na ito ang tunay na simula ng mas malupit na yugto. Hindi lang ito basta estasyon, ibang klase na ang mga patakaran dito. May isang lalaki sa gitna ng platform na may hawak na kutsilyo at nagbabanta sa sinumang lalapit. Sa ilalim ng kanyang paa ay may kumikislap na berdeng tile na may sukat na isang piyong na may liwanag na umaakyat sa hangin. Nagtanong si Yo Sang-ah kung bakit ganoon ang lalaki, ngunit hindi ko na ipinaliwanag. Alam ko ang sagot pero hindi ko gustong takutin siya. Sa paligid, marami pang ibang tao ang may hawak ding armas, ngunit puno ng pagod at desperasyon ang kanilang mga mukha. Tinanong ko si Lee Ji-hye tungkol kay Yo Jong-hyuk. At agad siyang naging alerto. Huminto siya at tumingin sa akin nang may pagdududa. Malinaw na hindi siya nagtitiwala sa kahit sinong basta na lang babanggit ng pangalan niya. Nang tanungin niya kung sino ako, walang pag-aalinlangan kong sinabi na kasama ako ni Yo Jong-hyuk na nakaligtas. Siyempre, hindi siya agad naniwala. Pero nagpatuloy ako, sinabing mauunawaan niya kapag sinabi sa kanya. Sa huli, sinabi niyang wala rito ang kanyang master. Ang tawag pa lang na yon ay sapat na para ipakita kung gaano niya ito hinahangaan. Tinawag niya ang isang batang lalaki at iniutos na bantayan kami habang hahanapin niya si Yo Jong-hyuk. Nagulat ang mga tao sa paligid nang marinig na kami raw ay mga kaibigan ni Yo Jong-hyuk. Lumaki ang kanilang mga mata at nagsimulang magbulungan. Lumapit ang batang lalaki sa amin na puno ng paghanga at kuryosidad. Tinanong niya kung totoo bang kasama kami ni Yo Jong-hyuk. Dahil sa malinaw niyang mga mata, sumagot ako ng hindi direkta, sinabing mabuting kaibigan siya. Hindi man ito ganap na totoo, sapat na yon sa sitwasyon. Habang inaalagaan namin ang walang malay na si Jung Hee-won, ikinuwento ng bata ang nangyari sa Chungmuro. Ayon sa kanya, 3 araw na ang nakalipas nang dumating si Yo Jong-hyuk at iligtas sila mula sa mga halimaw. Para sa kanya, isa itong kahangahangang kwento ng kabayanihan. Ngunit sa aking pananaw, mas simple ang katotohanan, nakaligtas siya hindi dahil mabait si Yo Jong-hyuk, kundi dahil sinuwerte siyang kasama si Lee Ji-hye. Samantala, nagsimulang magtanong si Lee Hyun-sung tungkol sa praktikal na bagay.
Nalaman namin na si Lee Ji-hye ang nangangaso ng pagkain habang si Yoo Jong-hyuk ang nagluluto. Para naman sa tubig, kailangan itong ipagpalit gamit ang pagkain o coins sa grupong tinatawag na Landlord Alliance. Dito naging mas interesante ang usapan. Ayon sa bata, ang Landlord Alliance ang kumokontrol sa itaas na bahagi ng Cheongmuro. Sila ang may hawak ng mahahalagang lugar at resources, kaya napipilitang umasa sa kanila ang ibang tao. Ang paglalarawang iyon ay tumugma sa alam ko mula sa kwento, malaki ang posibilidad na isa sa isa Zero Evils ay narito na. Nang tanungin ko kung anong klaseng tao sila, nag-atubili ang bata bago sinabing mga landlord lang sila, isang sabot na, sa totoo lang, sapat na. Sa gitna ng usapan, biglang nagsalita si Lee Gilyaong at sinabing gusto niyang pumunta sa banyo. Medyo kakaiba ang timing pero napansin ko ang namumulang mukha ni Yoo Sang-a, kaya naunawaan ko agad ang sitwasyon. Mahiyain siyang nagtanong kung pwede siyang sumabay. Sinabi ng bata na nasa ikalawang underground floor ang banyo pero mahirap makarating doon. Nagpa siya akong sumama, hindi dahil sa banyo, kundi dahil kailangan kong makita ang sitwasyon sa itaas at malaman kung gaano kalaki ang pagbabago mula sa inaasahan ko. Habang umaakyat kami, bitbit si Jung Hyewon, mas marami kaming nakitang tinatawag na rooms. Ito ang mga building tile na may label na green zone at iba-iba ang laki at kapasidad. May para sa isang tao lang at may kayaang marami. Maraming nag-aaway para makuha ang mga ito. Habang papataas kami, mas tumitindi ang tensyon. Pagdating namin sa ikalawang underground floor, nagbago ang sitwasyon, wala nang lantaran na labanan pero mas ramdam ang kontrol. Ang mga tao ay nagbabantay ng kanilang mga lugar ng may matinding pag-ingat. Paglapit namin sa daanan papuntang banyo, nakita namin ang maraming taong nagmamakaawa, humihingi ng awa, at nag-aalok ng coins kapalit ng pananatili. Sa kabilang panig ay ang mga miyembro ng Landlord Alliance na tila may ganap na kapangyarihan. Habang pinipilit kong makalapit, biglang nagulo ang sitwasyon nang matulak si Lee Gilyaong at mapunta sa isang ipinagbabawal na lugar. Lumitaw ang system message na nagsasabing nilabag niya ang pribadong teritoryo. Biglang nanahimik ang paligid. Nagkagulo ang mga tao at umatras habang nagliwanag ang pulang linya sa sahig. Isang lalaki ang lumapit, kalmado ngunit may nakakatakot na presensya. Kinausap niya si Lee Gilyaong na parang tinuturuan ang isang bata. At doon ko napagtanto kung sino siya, Gong Pildu. Sa isang iglap, nag-activate ang kanyang kakayahan at may mga turret na umangat mula sa lupa, nakatutok sa amin. Humingi siya ng 500 coins bilang kabayaran sa paglabag at nagbanta na agad kaming aatakehin kung hindi kami susunod. Ang mga tao sa paligid ay umatras, walang gustong makialam. Lumapit si Lee Gilyaong sa akin, halatang natatakot, habang ang lalaki ay mumiti at iniabot ang kanyang kamay sa akin. Inaasahang ako ang magbabayad bilang tagapag-alaga. Mumiti lang ako habang tinitingnan ang kanyang kamay. Sa isip ko, iisa lang ang pumasok, nakakatawa kung paano hinayaan ni Yoo Jong-hyuk na umiral ang mga ganitong tao nang walang pumipigil. At diyan nagtatapos ang chapter 27 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Gusto nyo ba ng chapter 28? Mag-comment na sa baba mga ka-TV at hanggang sa susunod na kabanata, paalam.